Sa isang lugar kung saan malayo sa kabilasnan, may nakatirang mag-anak na mamumuhay ng payak. Ang mag-asawa ay may mga anak kung saan sama-samang lumaki ang magkakapatid na may simpleng pamumuhay. Ngunit sa kanilang mga anak, si Lolito ang may karanasang hindi kailanman maibabaon sa limot nang siya ay nagkaisip at lumaki. Si Lolito ay isang pangkaraniwang bata na may simpleng pangarap, ngunit dala ng kahirapan ng buhay ng kanilang pamilya, siya ay nanatiling magsasaka na tumutulong sa kanyang magulang. Sa kanyang paglaki, may kakaibang mga pangyayari ang hindi niya maipaliwanag. Hindi niya binibigyan pansin ng mga bagay-bagay na kanyang nararamdaman at nakikita. Lumipas ang panahon, siya ay nagbinata, ngunit habang lumalaon din ang panahon, mas tumitindi ang mga pangyayari na kanyang nararamdaman. Minsan sa kanyang paglalakad galing sa pagsasaka, nakakarinig siya ng mga maliliit na boses, wari bang tinatawag ang kanyang pangalan. Hindi niya pinapansin ang kanyang mga naririnig dahil sa pagkaakalang meron lang mga taong nais lang ay takutin siya. Maraming kababalaghan ang kanyang naririnig, ngunit ito ay kanyang isinasantabi. Ngunit lalo lang nagiging agresibo ang mga tinig na ito. Isang tanghaling tapat habang siya ay nagpapahinga sa pagsasaka, nakarinig muli siya ng isang maliliit na tinig na para bang nanggagaling sa puno. Nang kanyang lingunin, isang napakagandang babae, ngunit ito ay napakaliit na nakasuot ng kakaibang kasuotan. Sa kanyang pagkabigla at takot, nanatili siyang mahinahon at hinarap ang kakaibang nilalang. Sino at anong klaseng nilalang ka? Bakit mo ako ginugulo? Ako si Aileen, isa akong engkanto na matagal na nagmamasinsin. Nais kitang imbitahan sa aming tahanan upang maipakilala sa aking inang reyna at ang mga hari. Bakit ako ang napili mo? Sapagkat ikaw ay aking napupusuan, nakikita ko sa iyo ang gintuang puso. Nais ko ang iyong pag-ibig. Nahihintatakutan man si Lolito at hindi siya makapaniwala sa lahat ng kanyang naririnig at nakikita. Pumayag siyang sumama sa dalagang engkanto, ngunit sa isang kondisyon, na siya ay ibabalik agad sa kanyang mundo. Nagkaroon sila ng usapan at sumang-ayon ang engkanto sa kanya. Habang papalapit sila ng papalapit sa mundo ng engkanto, siya naman ang paglipas ng oras at araw sa mundo ng tao. Nang marating ni Lolito ang lugar ng dalagang engkanto, manghang-mangha siya sa kanyang mga nakikita. Ito ay isang malaparaisang lugar at napakalaking mansyon kung ihahalin tulad man ito sa mundo ng tao. Iba-iba ang mga nakapaligid sa malaparaisong lugar. Maraming mga bulaklak, iba-ibang mga nilalang na parang walang kapaguran at puro kasiyahan lang. Sa kanyang pag-iikot, may isang dalawang matanda ang lumabas mula sa kanyang harapan. Ito ay nababalot ng kinang at lahat ay halos lumukod pagkakita sa mag-asawa. Lolito, sila ang aking mga magulang. Magbigay-pugay ka. Agad-agad namang nagbigay-pugay si Lolito at doon niya nalaman sa dalagang engkanta na ito ang mga pinuno ng kaharian. Ikinalulugod kitang makilala immortal na tao. Mapalad ka sapagkat ikaw ang napupusuan ng aming anak. Dahil sa hiling ng aming anak, ikaw ay pagkakalooban namin ng kakayahang gamot at makatulong sa mga taong napagmamaruan ng mga engkanto at ng iba pang uri ng anino. At kung kailangan mo na masigit pa na pang-protekta naman sa kanawan, tawagin at usalin mo lang ang salitang Latin na bibigkasin namin at ito ay mapapasahin. Ngunit binabalaan ka namin. Gagamitin mo lang ito sa kabutihan at panggagamot. Mananatili lang sa iyo ang kapangyarihan na ito kung mananatili kang binata sa kondisyon na kailanman ay hindi ka mag-aasawa at magpapamilya.
anuman ang bumabalot sa buong katawan ni Lolito, pumayag siya sa binigay na kondisyon ng hari ng Encantasia. At sa isang iglap, para lang siyang nagising sa panaginip at bumalik sa kanyang mundo. Tanging siya lamang nakakaalam lahat ng mga nangyari sa kanya. At ito ay kanyang inilihim upang hindi siya pagtawanan ng mga tao at isiping siya ay nasisiraan ng bait. Lumipas ang maraming panahon, marami ang napapagaling sa sakit at misteryosong sakit si Lolito. Madalas siyang naiimbitahan ng mga kababaryo niya sa kabihasnan upang pagalingin ang kanilang mahal sa buhay laban sa mga masasamang elemento. Hindi nalingid sa kanyang kababaryo kung anong kakayahan ang meron siya. Madali namang nagagapi ni Lolito ang mga nakakalaban ng masasamang elemento sa pamamagitan lang ng kanyang mga usal na may kasamang pananalig sa Diyos. Nakakapagpagaling siya ng exorcist kung saan ang ulo ay halos baliktad na. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, may isang nagmamasid at nanggagalaiti sa galit laban sa kanya. Ito ay ang kapatid na lalaki ng dalagang Engkanto. Ang binatang Engkanto ay hindi sang-ayon sa mga nangyayari. Para sa kanya, ang immortal ay para lamang sa immortal at ang tao ay para sa tao. Nagpakita siya at hinamon niya si Lolito ng isang duelo. Hinahamon kita, immortal. Sa kabilugan ng gabi magtutaas tayo. Pag nagkapima ko, sa iyo ang kapangyarihan at hindi na muling magagambalayan. Ngunit pag nagkapi kita, buhay mo ang kapalit. Tinanggap ni Lolito ang hamon at sa pagkakataon na ito, nagpahayag si Lolito sa kanyang kababaryo na magkakaroon ng isang duelo sa pagitan niya at binadang duwende upang sa gayon ay masaksihan ng karamihan ang kababalaghan. Dumating ang araw ng pagtutuos sa pagitan ng binadang duwende at Lolito. Lahat ng tao ay kanya-kanyang paghahanda, nakapaikot kung saan magaganap ang laban. May mga taong umakyat pa ng puno upang maliwanag nilang masaksihan ang kababalaghan. Lahat ay sabik at nag-aabang. Si Lolito ay naghahanda at nag-aabang na rin. Siya ay nakasuot ng itim na kasuotan mula ulo hanggang paa na animo siya ay isang kulto. Maya-maya pa namangha ang mga taong nakapaligid at nanonood. Nang bigla silang nakarinig ng kumalabog at nakita nilang si Lolito na sumusuntok sa hangin, ngunit wala naman silang nakikita na kalaban. Halos kalabog lamang pawang kanilang naririnig. Makikita rin nila na si Lolito ay paminsan-minsan na tumatalsik at napapahandusay na namimilipit sa sakit, hawak ang tiyan o parte ng kanyang katawan. Umabot ng 1 oras ang tunggalian at nasaksihan ng mga tao ang pagwawagi ni Lolito kahit sila ay walang nakikitang kalaban niya. Dahil sa nagapi ni Lolito ang kapatid ng babaeng Engkanto, magmula noon hindi na siya ginambala ng binatang Engkanto at nanatili ang kapangyarihan ni Lolito na makapagpagaling ng mga taong nanuno, na maligno at may hindi pangkaraniwang sakit. Lumaon ang panahon, nakatagpo ng babaeng mamahalin si Lolito kahit alam niya na ikapapahamak niya ang magiging kapalit ng pagsuway sa kasunduan. Ngunit nangibabaw ang pagmamahal niya kay Lydia, isang dalagang pangkaraniwan at mortal na katulad niya. Nagpakasal sila at bumuo ng pamilya at inamin niya kay Lydia ang katotohanan sa likod ng kababalaghan ng buhay niya. Ngunit hindi iyon hadlang sa kanilang pagmamahalan. Nalaman ng pamilyang Engkantado ang kanyang pagsuway at siya ay binalaan. Hindi nagpasindak si Lolito at handa niyang labanan kung anuman ang magiging kahihinatnan ng kanyang pagsuway, hanggang si Lolito at Lydia ay nagkasupling. Ngunit pinagdalamhati ito ng babaeng Engkanto at siya ay naghiganti. Gabi-gabi hindi sila pinapatulog ng kababalaghan.
Ang kanilang bahay ay binabato ng niyuyugyug ng kung sino man na hindi nila nakikita. Sa kabila nito, matapang na sinabi ni Lolito, Magpakita ka! Ako ang harapin at pahirapan mo, huwag ang aking pamilya. bumalot ang katahimikan at humupa ang kalabugan at pagyugyog ng bahay. Takot na takot ang mag-anak ni Lolito sa mga nasaksihan. Maraming gabi na hindi sila pinapatulog, sari-saring kaluskos, pangbabato sa bahay, pagpapakita ng mga hayop at nag-iibang anyo, ngunit hindi natinag si Lolito. Lumipas ang buwan, nabigyan sila ng katahimikan. Buong pag-aakala ni Lolito ay tinantana na sila ng engkanto at nagpaubaya. Ngunit malaking pagkakamali. Ito pala ay umpisa pa lamang. Unti-unting nanghina si Lolito. Tinamaan siya ng sakit ng malubha. Ngunit hindi pa dito natatapos. Sumunod naman ang kanyang panganay na anak. Sa kabila ng kanyang nararamdaman, inuna niyang bigyang atensyon ang karamdaman ng anak. Ngunit ni doktor ay walang makitang dahilan at kaliwanag kung saan nanggagaling ang sakit ng kanyang anak. Batid ni Lolito na iisa lang ang may gawa nito, ngunit wala siyang magawa. Lumipas ang ilang linggo, nadatnan na lang nilang mag-anak na wala ng buhay ang kanyang panganay na anak. Pinagdalamhati niya ang pagkawala ng panganay na anak. Makalipas ang isang buwan, muli na namang bumalot ang takot sa kanilang mag-anak dahil ang isa pa nilang anak ay nagkasakit at binawian ng buhay. Hindi na nakayanan ni Lolito lahat ng pangyayari at kanyang hinamon muli ang mga engkanto. Magpakita kayo! Parang aman na! Huwag pamilya ko! Ako na lang kunin niyo! Bawiin niyo ang dapat bawiin sa akin! Huwag niyo lang kunin ang anak ko! At biglang nagpakita ang haring engkanto. Bibigyan kita ng pagkakataon na buhay. Mabuhayan kita ng kakayahan ng gamot. Ngunit ikaw ay magkikahus at ang susunod na lang ay maging masawa ng pangkulang at hindi makakalawa. Yan ang kaparasahan na aking ikagawa sa iyong pagsunod at pagkanikot sa aking kasunduan at hindi na kita muling gagawain. Sa isang iglap ay naglaho ang engkanto, naiwang umiiyak si Lolito at sa kabila ng lahat nanatili siyang matatag. Pinaghandaan nilang mag-asawa ang panibagong kabanata ng buhay nila. Nagsimula silang muli at sa muling pagkakaroon ng lalaking anak, ito ay lumaking hindi nakakalakad. Ganun man ang kaparasahan na kanya natanggap, masasabi pa rin niyang buhay ang kanyang anak at sila ay mag-uumpisa ng may pananalig sa Diyos.